Hello, mic sound check. And sa mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa Sunday afternoon service. This is the Jesus Christ Baptist Church. Today is January 7. Happy Lord's Day. First Sunday ng taon. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at meron tayong pagkakataon na patuloy na magtipon at sumamba sa ating Diyos. Ilang mga announcements po bago tayo dumako sa ating formal na pagsamba. Nagkaroon ho ng church meeting kanina at naaprubahan ng ilang mga bagay-bagay, and we are also excited sa mga ministries at ng mga ilang mga brand new ministries na sisimulan ho dito sa Jesus Christ Baptist Church. Isa ho sa mga bagay na gagawin natin ay magkakaroon tayo ng preachers class and also counselors class. Preacher's class exclusively for male, mga panlalaki lamang po. And then sa counselor's class, this is open for male and female, may asawa man o wala. And then also, ang isa pa ho sa mga bibigyan natin ng pansin ay ang ating ministry rin sa mga bata, Lord willing. Come July, we will have our DVBS, Daily Vacation Bible School. 3 days po yan na pagtuturo sa mga bata. And then also, Lord willing, ito'y mag-progress sa mga extension classes. So we really need the commitment and help ng ating mga kapatid sa mga bagay ito. And then also, come April 8 to 10, we will be hosting this coming Youth Camp, 2024 Youth Camp. And mamaya, tama ba? Tuloy ba ang mga young people? Mag-ocular sila doon sa pagdadausan ng camp. Diyan lang naman ho, sa May Balasing, sa Hisland campsite. At para maplano nila yung mga activities. So we're very, very excited na ipag-pray natin. And also, supportahan natin mga kapatid, even in those dates. Mark that in your calendar, April 8, 9, 10. Ang April 8 and 9, holidays po yan. Hindi lang holiday yung April 10. Kung magagawa natin na i-leave yung date na yon para makatuwang tayo sa atin mga kabataan doon sa camp, hindi dito sa church, doon sa camp, ay napakalaking tulong po niyan. Nawa ho ay gamitin tayo ng Diyos at maging encouragement at also enjoy ng mga kabataan ho ang camp ho na yon. Okay, yun ho ang ilan so then also meron pang ilang mga bagay ho na kailangan pag-usapan muli ng church, yung patungkol sa ating church outing. So we have proposed some things and kailangan pa ho ng finalization. Ang pinakamalapit nating event na susunod ay ang ating Love Month, February. And meron tayong I Love My Church at yun yung pagkakataon na buong buwan. Meron tayong box dito sa harap na pwede tayong mag-donate ng mga bagay na tingin natin magagamit dito sa church. And then February 25 ang ating hong Family Sunday. So February 25 ang ating Family Sunday. With those announcements out of the way, tayo ho ay magsimula ho sa ating magsimula sa ating gawain ng pagsamba. Bago ako pala yun, muna ina-encourage ko ang bawat isa. Nakita ko, meron pa rin tayong mga Bible reading plans dyan sa likod. Kung gusto nyo ng gabay para mabasa nyo ang buong Biblia sa loob ng isang taon. Maganda itong Navigator's Bible Reading Plan. 25 days in a month. That means kahit pumalya ka ng 5 days in a month, kasi naging busy ka talaga or masama ang pakiramdam mo, ay pwede mo pa rin mahabol ang Bible reading plan na ito. Sorry po. Or, meron din naman ho dyan, kung medyo daunting pa para sa iyo ang buong Bible, pwede din naman for half a year ay ang buong New Testament. Pwede nyo doon, meron Bible reading plan po dyan. So, may this be one of our goals this year, 2024. At sigurado ay ito ho'y magiging biyaya ho sa ating spiritual na buhay. Tayo ho ay dumako sa ating panalangin ng paghahanda. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let us pray.
Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong kabutihan. At tunay ka mangha-mangha ka, O Diyos, sa lahat ng iyong katangian at gawa ng iyong mga kamay. Tunay, O Diyos, ang lahat ng bagay, as we have studied kaninang umaga, even the worst of times ay nasa ilalim ng iyong kamay. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw na aming Panginoon ay soberano. Salamat, O Diyos, na hindi lamang sa mga malalaking mga bagay, kundi maging sa pinakamaliliit na mga detalye, Panginoon, ang iyong kamay ay naroroon. At pwede kaming magpahinga, pwede kaming tumiwala sa katotohanan na hawak mo kami at ang lahat ng bagay. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na patuloy na nagiging gabay, kalakasan at pag-asa namin bilang mga mananampalataya. At Ama, amin pong hinihiling ngayon na sa aming gawain ng pagsamba, tulungan mo nawa kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas, ng kasigasigan, sa kabila, O Diyos, ng kapaguran at kaantukan, nawa, Panginoon, ay tunay na maituon namin ang aming mga sarili sa iyo at may alay namin ang pagsamba sa iyo na kalugod-lugod sa iyong harapan. Ama, pagpalain mo po ang bawat bahagi ng gawain na ito at muli, O Diyos, ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. We also pray para po sa aming mga kapatiran na nahandoon ng mga pangangailangan, maging mga karamdaman, O Diyos. At nalalaman mo po ang kanilang mga kalagayan. At Panginoon, perpekto mo rin nalalaman ang kanilang mga pangangailangan. At nawasang ayon sa iyong kalooban, O Diyos, ikaw po nawa ang magbigay nito, magtumugod nito. At alam namin na hindi imposible sa iyo ang dagli, ang mirakulong kagalingan. Nevertheless, Panginoon, alam din namin na maaari mong gamitin ng mga doktor, medisina at iba pa mga kaparaanan. At muli, ang aming pong hinihiling na ikaw lamang po ang maitaas sa aming gawain ngayon. Tulungan mo kami, O Diyos, na hindi maging panlabas lamang ang pagsamba na ito, kundi tunay na pag-aalay ng papuri at pagbibigay halaga sa iyo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin, The Church's One Foundation. The Church's one foundation is Jesus Christ her Lord. She is His new creation by water and the Word. From heaven He came and sought her to be His holy bride. With His own blood He bought her, and for her life He died. Elect from every nation, yet one holy
grace that we, like them, the meek and lowly, on high may dwell with thee. Like them, the meek and lowly, on high may dwell with thee. Tayo po'y manatili na tayo para po sa ating pagkakaloob. Para po sa ating pagkakaloob, basahin po natin ang ating Bible passage for giving. Ito po ay manggagaling sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, aming Ama, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyo. Nagpupuri, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong habag, Panginoon, na patuloy na pinapakita po sa amin. Salamat, Panginoon, sa unang-unang araw, Panginoon, ng linggo sa panibagong taon, Panginoon, sa inyong biyaya, na sa inyong habag, Panginoon, kami pinanatili niyo, Panginoon, na buhay, Panginoon, malusog, Panginoon, at may kakayahan magpuri, Panginoon, sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami nasa loob ng bahay-sambahan, Panginoon. Hindi lamang upang magtipon-tipon, kundi kami, Panginoon, ay magpuri at itaas ang inyong pangalan, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na to, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na kami, Panginoon, ay makakapagbigay sa inyo, makakapagbigay ng kaloob, Panginoon, na nararapat lamang po sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, dalayan ko sa inyo na bigyan nyo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, at kaisipan, Panginoon, na malinis, malinaw at naiintindihan kung bakit kami, Panginoon, ay nagbibigay sa inyo. Nawa maintindihan namin, Panginoon, ng lahat ng bagay ay kayo ang may pagmamay-ari, Panginoon, ng lahat ng meron kami, Panginoon, ay nanggaling sa inyo, Panginoon. Nawa maintindihan namin, Panginoon, na hindi ito magiging kabawasan sa amin, Panginoon. Dahil ito, Panginoon, ay nanggaling sa inyo. Panginoon, kayo unang nagpakita, Panginoon, ng pagmamahal sa amin, ng pag-ibig, kayo unang nagbigay, Panginoon. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming kaligtasan na hindi po namin deserve, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, na ang aming malilikom, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, ay magamit sa tama, magamit, Panginoon, sa mabuting gawa, Panginoon. Magamit namin, Panginoon, upang mas lalo pa po nawa, maikalat, Panginoon, ang inyong ebanghelyo. Mas marami pa po nawa ang makakilala sa inyo, Panginoon. Mas marami pa pong matulungan, Panginoon, ang simbahan na to, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, nawa, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming pagsamba sa inyo. Kayo lamang, Panginoon, ang maluwalhati namin, Panginoon. Kayo lamang ang maitaas, Panginoon. Kayo lamang ang mabigayan ng kapurihan, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo at ang dalangin namin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, in Christ alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. His cornerstone, His solid ground.
still when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, escape of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. When bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he sat in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no sin of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Tayo po'y magsisteng lahat. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Yan naray but through Christ in me. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is only bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine and not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, I shall overcome, and not I, but through
reign. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and never is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, only Jesus, all the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Tayo po'y manatili nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Para po sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Diyos, atin pong basahin mula sa aklat ni Josue, Kapitulo 1, talata 1 hanggang 9. Sabay-sabay po nating basahin, ready, read. Nang mamatay na si Moises na lingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kamay ni Moises na si Josue na anak ni Nun, patay na ang lingkod kong si Moises, kaya ngayon maghanda kayo, ikaw at ang lahat ng Israelita, sa pagtawid sa ilog ng Hordan, papunta sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Ayon sa ipinangako ko kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing mararating ninyo. Ito ang magiging teritoryo nyo, mula sa disyerto sa timog hanggang sa kabundukan ng Lebanon sa hilaga, at mula sa malaking ilog ng Euphrates sa silangan, hanggang sa dagat ng Mediteraneo sa kanluran, at ang lupain ng mga Heteo. Walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Magpakatatag ka at magpakatapang, dahil ikaw ang mamumuno sa mga taong ito para angkinin ang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno nila. Basta't magpakatatag ka lang at magpakatapang, sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mo itong kalilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay sa iyo saan ka pumaroon. Purihin ang ating Panginoon. Mari na kayo magsiupo. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isa ho siguro sa pinakamadali at isa sa mga naging paborito kong
science experiment. Kung naalala nyo ho nung kayo yung mga elementarya, ay nauuso pa ang pag-experiment. Hindi ko alam kung ginagawa pa ngayon yun ng mga estudyante. Pero isang kamangha-manghang bagay na aking natutunan at ginamit na eksperimento ng aming teacher noon upang ipakita ang tinatawag na kapangyarihan ng araw ay ang paggamit ng magnifying glass. At sa pamamagitan ng magnifying glass ay i-harness nito ang liwanag ng araw at ipipinpoint sa iisang fixed point at mawi-witness mo kung paanong unti-unti doon sa maliit na point na yon ay magi-increase ang temperature. Napakarami ng nagkalat na video niyan sa YouTube na kung saan yung isang lalaki, malaki yung kanyang salamin at so much na kahit bato ang ilagay doon sa ilalim, natutunaw yung bato. Naalala ko noon, hindi naman ako nakatunaw ng bato, pero nakapagpaitim ng papel. Tuwan-tuwa ka, nakikita mo, unti-unti yung nasusunog yung papel. Or kung katulad ko ho, ay medyo mas adventurous ka, langgam. Hahabulin mo ng hilaw yung langgam. Kawawa naman. Well, kaya ko sinabi ho ito sapagkat ang ating bibigyang pansin. At kung napapansin niyo ho, nakaraang Sunday hanggang ngayon ay puro paghahanda sa pagharap natin sa bagong taon. At lahat tayo sa biyaya ng Diyos ay tinawag niya sa iba't ibang mga larangan. Hindi lahat ay tinawag para maging pastor, pero ako particularly ay nilagay ng Diyos, tinawag ng Panginoon bilang maging pastor. Iba sa atin, ang panawagan ng Panginoon ay maging tapat na ina ng tahanan, tapat na ama ng tahanan, tapat na trabahador o tapat na negosyante o sa ilang mga kabataan natin ay tapat na estudyante. Doon kayo inilagay, doon tinawag ng Panginoon. At ang ating naisin, wala naman siguro ditong nagnanasa na ngayong 2024, papalya ako. Papalya ako sa pagiging nanay, papalya ako sa pagiging tatay, magiging disappointment ako sa pagiging estudyante, pagiging empleyado, o saan man ako inilagay ng Panginoon. Well, wala hong nagpaplano sa atin ng ganun. Ang gusto natin, ang plano natin, kung kalooban ng Diyos sa biyaya ng Panginoon, ay we often use that word to succeed, magtagumpay, or ma-develop, mag-improve. Saan man larangan tayo tinawag o inilagay ng Panginoon sa panahon ng ating buhay. Well, marami hong mga libro na nasusulat kung paano magiging successful. Maraming mga videos na naka-post online kung paano ka uunlad. Pero particularly sa ating passage na binasa ay narito ang isang lalaki na ngayon ay magkakaroon siya ika nga ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Nung una siya ay kanang kamay lamang ng pinaka-leader, ngayon siya na ang tatayong pinaka-leader. At hindi biro-biro na gawain ang nasa harapan niya. At kagaya ng ating nabasa, paulit-ulit siyang sinasabihan ng Panginoon, magpakatatag ka at magpakatapang, magpakatatag ka at magpakatapang. Pero dahil kung i-focus ang ating atensyon sa isang sikat na talata na maaaring marami sa atin, ito yung sa ulado na, sa verse number 8, na kung saan sinabihan ng Panginoon si Joshua at merong ibinigay ang Panginoon kay Joshua na magiging sanhi upang siya ay maging successful kung saan siya inilagay o tinawag ng Panginoon. At walang iba ho yun kundi sa pagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos. At hindi basta pagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos, and alam ko ho, maaaring medyo sariwa pa sa alaala natin sapagkat nagkaroon tayo ng serye ng pag-aaral sa Sunday School patungkol sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. Now, aminin ko ho mga kapatid, itong ating lesson ngayong hapon ay medyo makasariling lesson in a sense na dahil alam ko ho, ito ho ay kailangan na kailangan ko at paalala sa akin. At tingin ko ho, hindi lang sa akin, kundi sa bawat isa sa atin. Dahil ayoko hong mangyari, yes, meron tayong Bible reading plan at maaari na tsatsikan natin ang bawat box, purihin ng Panginoon. Pero ano ang
epekto. At kung walang pagbubulay ng salita ng Diyos, delikado pa, sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, ang kaalaman ay pwedeng magpayabang. At kung ang kaalaman natin ng salita ng Diyos ay hindi nagpapabanal sa atin, higit sa malamang ito ay nagpapayabang sa atin. Tayo ho ay, bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong hapong ito, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa pagkakataon na ito na muling magbibigay kami ng panahon sa pag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo nawa po ako. Tulungan mo nawa kami, Panginoon. Lord, paalala mo sa amin at paulit-ulitin mo sa aming mga kaisipan ang katotohanan na sinabi ni Santiago na hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi kalooban mo na kami maging tagatupad. At narito, O Diyos, ang katotohanan na yung sinabi sa isang lingkod mo, si Joshua. At rin, Panginoon, ay katotohanan na kailangan namin. Tulungan mo nawa kami, Panginoon. Ingatan mo nawa kami. At ang iyong salita ang patuloy na maging gabay, paalaala, kalakasan namin. At sa lahat ng ito, O Diyos, ay maluwalhati ka namin. Salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na biyaya. Mahabag ka sa amin. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, nasabi na ho natin ang ilang mga bagay patungkol sa konteksto ng atin hong binasa na passage sa Joshua chapter 1. Verses 1 to 4, nahando ng installation ni Joshua bilang bagong tagapanguna ng bayan ng Israel. O yun yung naalala ang kwento, inilabas ng Panginoon ang mga Hudyo mula sa Ehipto sa pamamagitan ni Moses, pero naging matigas ang kanilang ulo, kaysa maniwala sila sa pangako ng Diyos, naniwala sila doon sa 10 espiya, at dahil doon, sila'y pinagkaikot-ikot ng Panginoon doon sa ilang ng 40 taon, hanggat yung lahi ng mga hindi naniwala sa Diyos, 20 years old o 21 years old pataas, nung time na yon ay mawala. 40 years. Supposedly, ilang panahon lamang ang pagta-travel patungo sa Promised Land, pero dahil sa kanilang katigasan ng ulo, ay naroon ang naging parusa sa kanila ng Panginoon. Makita niyo ho mga kapatid, ang pangungunahang grupo ng mga tao ni Joshua ay hindi mabubuti, cute at mabait. Malami ang record nila ng pagiging matigas ang ulo. Sa kabila ng probisyon ng Panginoon ng mana, nung sila kumakain na at nabubusog ng mana, magrereklamo sila, gusto namin ng karne. So muli, naroon ang maraming pagkakataon na makikita natin na itong kinakaharap ni Joshua na gawain ay hindi madali. Si Joshua ay isa sa mga general ng army ng Israel. Sa Exodus chapter 17, inutusan siya ni Moses upang makipaglaban, at sa pakikipaglaban ay pipili siya ng mga sundalo upang lumabang kasama niya. Sa verse number 1 ng Joshua chapter 1, nabasa natin, siya ay tinawag na kanang kamay, o sa ibang version, Moses minister. Siya ay lingkod ni Moses. Siya ang isa sa malapit kay Moses, at meron siyang mabuting patotoo bilang isang sundalo, bilang isang mananampalataya. Again, sa Numbers chapter 13, siya ay isa sa dalawa sa mga 12 espiya na kung saan sinubukan nilang i-provoke ang mga tao na sumunod sa Panginoon. Siya, si Joshua, and si Caleb. Humanly speaking, itong si Joshua ang the best candidate para pumalit kay Moses. And sa verses 5 to 9, ating makikita ang utos ng Diyos at mga pangako ng Diyos kay Joshua na siya'y magpakalakas at magpakatapang, na ang pangako ng Diyos ng presensya ng Panginoon na laging sasama siya at hindi siya iiwan at hindi siya pababayaan. Now, sa kabila ng malaking hamon na ito nakaharap ni Joshua, at ilang beses nating nasabi, hindi binigyan ng Diyos si Joshua ng isang libro na may title na Leadership 101 or 12 Secrets on How to Conquer the Promised Land. O hindi rin nagbigay ng libro about the art of war sapagkat marami silang gigirahin. Hindi binigyan ng bagong libro na 12 Steps to be a people person or to lead people. Ang pinaalala ng Diyos kay Joshua, Joshua,
nasa iyo ang aking mga kautusan. At huwag hihiwalay sa iyo ang aking mga kautusan. At simple lamang ho ang mensahe natin ngayong hapon, mga kapatid, nasa atin din ang mga kautusan ng Panginoon. Nasa atin din ang salita ng Diyos. At kung sa biyaya ng Panginoon ay ating gagawin ang sinabi ng Panginoon kay Joshua, we could expect na sa parehong sa biyaya ng Diyos ay tayo rin naman ay mag-succeed or mag-improve or mag-increase sa lugar na kung saan tayo ay tinawag ng Panginoon. Binigay ng Diyos ang kanyang salita. At anong gagawin ni Joshua? Hindi niya ito gagawing anting-anting. Ito ang danger sa ilang mga Kristiyano. Tinitingnan nila ang Biblia bilang anting-anting. Bibili ng ilang kopya, isa sa sasakyan, isa sa bahay, isa sa kwarto. At yung ibang mga estudyante, pag may exam, gagawing unan. Hindi ito anting-anting, hindi ito pangpaswerte. Meron tayong kailangang gawin sa salita ng Panginoon upang meron itong paging pakinabang sa atin. Particularly, ang ating bibigyang pansin sa mga disiplina sa salita ng Diyos ay ang disiplina ng pagbubulay ng salita ng Panginoon. Tatlong bagay ho ang ating bibigyang pansin ngayong hapon. Una, the command to meditate, ang utos upang magbulay. Pangalawa, the necessity of meditation, ang pangangailangan ng pagbubulay. And then pangatlo, the result of meditation, ang resulta ng pagbubulay. All coming from verse number 8. Now, gusto ko lamang hong liwanagin sapagkat napakarami ang libro patungkol sa Bible study. How to study the Bible. Nagkaroon din tayo ng series ng pag-aaral sa Sunday School on how to study the Bible. Technical term, hermeneutics, inductive Bible study, at marami pang iba. Pero hindi ito ang ating pinapatukuyan. Maaari tayong mag-aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng maraming impormasyon mula sa salita ng Panginoon, pero walang epekto sa ating mga buhay. Napakalaking tulong nung nabasa ko na sinabi ni Thomas Watson, ang sabi niya, study affects the mind, meditation affects the heart. Study affects the mind, meditation affects the heart. At maaaring alam natin na oo nga, napakaraming mga bagay tayong pinag-aaralan or lalo na sa salita ng Diyos, marami tayong pinakikinggang mga pangangaral ng salita ng Diyos. Pero makikita natin nasa ng kakulangan dahil kung bakit wala masyadong epekto sa ating mga buhay, ito ay dahil sa kakulangan ng pagbubulay ng salita ng Panginoon. Walang Christian meditation ay iba sa spiritual meditation or sa Eastern meditation na madalas na konektado sa mga false religion, kagaya ng Buddhism or Hinduism. Meron ding mga uri ng meditation, itong mga yoga practices. Ang meditation madalas sa Eastern type of meditation is an emptying of the mind. Ang pag-meditate nila ay pag-aalis ng laman ng kaisipan, while pagdating sa Christian meditation, it is the filling of the mind. Pinupuno natin ang ating kaisipan ng mga katotohanan ng Panginoon o mga katotohanan patungkol sa Panginoon. Ang Eastern meditation ang goal is to be one with the cosmic impersonal God, small g. Ang Christian meditation is to have a sweet communion with our personal, loving, eternal Father. Malaki ang pagkakaiba. Now, itong word ho na ito, the meditation, kung inyong naalala, is the Hebrew word haga. Nang ibig sabihin is to ponder, to think upon, pag-isipan, paglaanan ng matinding kaisipan, to reflect, or to murmur. Ano yun nagmumurmur? Ang paborito kong halimbawa na nagmumurmur ay ang mga kabataan sa bahay na inuutusan ng magulang. Magwalis ka,
Nagwalis nga, ako na naman, wala nang iba, ako lagi, kahapon, kamakalawa, murmur, lagi, salita ng salita, salita ng salita. At inuulit, ulit niya ang mga bagay na yun sa kanyang sarili. That is basically the practice of meditation. Eh di Brother Paul, kaming mga young people ay expert na. Well, hindi yun Christian meditation. That is a rebellious meditation. Well, paano natin titignan ang Christian meditation? Again, let me borrow mula sa definition ni Thomas Watson. Christian meditation is a holy exercise of the mind whereby we bring the truths of God to remembrance and do seriously ponder upon them and apply them to ourselves. Ito ay banal na ehersisyo ng kaisipan kung saan ating dinadala ang mga katotohanan ng Diyos sa ating alaala at seryosong pinagbubulayan ng mga ito at inilalapat sa ating mga sarili. Yun ang isa sa mga malaking bagay patungkol sa meditation, kakaibahan ng meditation sa study. Mga estudyante, lahat tayo ay nainawaan natin yun. Alam natin yun. Nag-aaral tayo, you study, para meron kang mailagay doon sa blanco ng test paper. Yes? We meditate para merong mailagay sa ating buhay. Para magkaroon ng epekto. At kung hindi tayo mag-iingat, madali tayong dumulas sa yes, marami na akong alam. Pero ano ang epekto nito sa atin? So number 1, tignan natin the command to meditate. Pamilyar sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Again, paalala ho sa atin, itong bagay ho na ito ay sinabi kay Joshua. Sino si Joshua? Siya ngayon ang tatayong quote-unquote president, pangulo ng bayang Israel. Ano ang layunin? I-conquer ang promised land. At hindi sila basta makikipagdialogo, maraming paraan o maraming pagkakataon sila ay makikipagyera. Anong punto ho? Mga kapatid, tingin ko ho, mas busy si Joshua kaysa sa atin. Mas puno ang plato ni Joshua kaysa sa atin. Mas tight ang schedule ni Joshua kaysa sa atin. Mas maraming alalahanin si Joshua kaysa sa atin. At maaaring nag-aalala tayo ng lulutuin mamaya, isasaing bukas, o isasagot sa exam, siya ay nag-aalala sa mga taong namamatay na susugatan sa gera. Siya ay nag-aalala sa mga taong ito na kanyang pinapangunahan na napakadali na mahulog sa kasalanan. Actually, not far from chapter 1, you will encounter a man named Achan na natukso na kumuha ng isang bagay na pinagbawal ng Panginoon. Ano nangyari? Natalo sila ng napakaliit na bayang pangalan ay Ai. Actually, minamaliit nila yung bayan. Wag na ipadala lahat ng sundalo. Konti lang ipadala doon. Napakaliit na bayan. Natalo sila. Napahiya sila. Again, the point is this. Ang taong ito na sinasabihan ng Diyos ay isang taong nasa mataas na posisyon, isang taong siguradong busy at napakaraming kinakaharap, napakaraming laman ng kanyang schedule, napakarami niyang ginagawa, pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Huwag hihiwalay ang salita ng Diyos sa iyo. At kung atin hong ninanasa na tayo ho ay magkaroon ng improvement, magkaroon tayo ng pag-unlad, saan man tayo nilagay ng Panginoon bilang mga mananampalataya, isa ho ito sa napakahalaga. Ang salita ng Diyos ay hindi dapat humiwalay sa atin. Hindi ko ibig sabihin yan, bumili ka ng maliit na Bible. Naalala na uso yun noon, yung microscopic Bible. As in, nakakahanga. Pag tinutukan mo ng magnifying glass, nababasa naman talaga, napakaliit.
Hindi ibig sabihin niya dapat ikwintas mo and then you have the Bible always with you. Kundi it's much more, hindi yung dahil may literal kang hawak-hawak na Biblia, kundi lagi mong daladala sa iyong kaisipan ang salita ng Panginoon. Isang libro ang binigay ng Diyos kay Joshua. Kung walang iba kung hindi ang kanyang salita. Now, gusto ko lang liwanagin, hindi ibig sabihin nito na wala ng ibang tulong. Hindi ibig sabihin nito na si Joshua ay nagkulong na lang sa kanyang tent at binasa na lang ang salita ng Diyos at wala na siyang kinausap. For sure, may mga advisors. For sure, may mga nakakasama sa leadership at nagpaplano at may mga ginagawa sila Joshua at kasama niya mga leaders upang talunin ng mga kalaban. Pero naroon ang primacy ng salita ng Diyos. For sure, may tulong ang ilang mga libro. For sure, may tulong ang advice ng ibang mga kapatiran o ibang mga eksperto. For sure, pwede ka makakuha ng wisdom mula sa counsel ng iyong magulang, ng iyong kapatid, ng kapatiran. Pero huwag hihiwalay sa iyo. Huwag hihiwalay sa atin ang salita ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, thou shalt not depart, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Huwag hihiwalay sa iyong bibig. Ito dapat ay palagi ang binabasa at binabasa muli, palagi ang laban ng bibig. Hindi ibig sabihin na tuwing magsasalita ka, chapter and verse sa Bible ang lumalabas sa iyong bibig. Kundi ito ay palagi ang parte ng iyong kaisipan at laman ng iyong kaisipan. Therefore, kapag nagsasalita ka, nag-iisip ka, nagpaplano ka, it goes parallel with the content of Scripture. Naikwento ko na minsan dito sa church, napakinggan ko ang isang mangangaral. Hindi siya palakot ng verses. Hindi siya palakot ng book this, chapter this, verse this. Pero habang nagsasalita siya, alam mo na yung mga sinasabi niya ay nanggagaling sa iba't ibang parte ng salita ng Panginoon. Bakit? Dahil punong-puno ng salita ng Diyos. I hope kapag sa biyaya ng Panginoon ay anuman ang ating kaharap, anuman ang ating sitwasyon, nag-uusap kayong mag-asawa, meron kayong hindi mapapagkasunduan, sana may salita ng Diyos na lumalabas sa iyong kaisipan. Oo, Brother Paul, ang lumalabas, wives, submit to your husbands. Ano man ang iyong kalagayan, ikaw man ay nagtatrabaho, ikaw man ay nasa bahay, o ikaw man ay isang estudyante, ano man ang sitwasyon na iyong kaharap, hopefully, ang salita ng Diyos ay nag-e-echo sa iyong kaisipan. Pag gagawa ka ng desisyon, pag mayroong mga hamon kang kaharap, pag may mga problema na dumarating, nawa ang salita ng Panginoon ay automatic na sumusulpot sa ating kaisipan. Sana pag meron nagtanong sa atin, anong gagawin ko? Ito ang problema ko. I hope sa ating kaisipan, ika nga ay parang binubuklat mo ang Biblia sa iyong kaisipan na hinahanap po. Anong sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa bagay na ito? Hindi mo binabalikan ang history book ng iyong karanasan. Kung hindi, binabalikan mo ano bang sinabi ng salita ng Diyos. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Anong dapat gawin? Inutos ng Panginoon kay Joshua, but thou shalt meditate therein day and night. This exercise of the mind is commanded by God kay Joshua. Sa kabila ng napakarami niyang alalahanin, Joshua, ito ang isa sa iyong mga prioridad. At mga kapatid, dahil ko sabihin sa inyo, napakadaling dumulas. Ay, ang dami kong gagawin. Ang busy ako. At ang ilalagay natin sa huli. At ang una nating i-eliminate sa ating schedule ay ang pagbibigay ng panahon sa salita ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, ito ang unahin mo. Ito ang yes, may mga pagkakataong may emergency. May mga pagkakataon talaga na talagang not accessible or whatever ang kalagayan na wala tayong quality time para buksan ang salita ng Panginoon. May mga pagkakataon dumarating na ganoon, pero ang gusto ko makita ho natin, kaysa umisip tayo ng dahilan, umisip tayo ng paraan. At madalas, mapapansin natin,
Napakabilis nating umisip ng dahilan para hindi buksan ang salita ng Panginoon. Napakabilis nating umisip ng dahilan para isantabi yung ating schedule para magbigay ng panahon sa salita ng Diyos. Kaysa umisip tayo ng paraan, paano ko ba? Paano ko ba magagawa ito? Naalala ko ang aking nabasa mula sa isang manunulat, I believe si Howard Hendricks ang nagsabi, hindi siya laging may dalang Bible, hindi pa uso ang Bible noon sa cellphone. Ang laki ng lamang natin ngayon, tama? Sa cellphone mo, pwede ka magkaroon ng 10 Bible versions. English, Tagalog, Cebuano, kung ano pa. Ang sabi ni Howard Hendricks, magbabaon siya ng index card, ito susulat niya doon ang 5 verses na i-meditate niya sa buong araw. Nakapila siya, nakapila siya sa groceries, kukunin niya yon, babasahin niya. Papaulit-ulitin niya. So muli, sana pagdating sa mga ganitong pagkakataon ay madali tayo umisip ng paraan kaysa umisip ng dahilan. Ito'y hindi inutos lamang ng Panginoon para sa mga nasa leadership, ito'y inutos ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya. Putahan lang natin sa Psalm 63 verse 6. Psalm 63 verse 6. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, when I remember thee upon my bed and what? And meditate on thee in the night watches. Mga kapatid, lalo na sa panahon natin ngayon, at tingin ko lahat tayo ay guilty dito. Siguro na lang, puwera na lang si Nanay Pasing o si Tatay Arsing. Natingin si Nanay. Na inuubos mo ang iyong magdamag sa inuubos natin ang magdamag sa telebisyon, cellphone, sa social media, sa Mobile Legends. Hanggang sa huli, nalalaglag na yung cellphone sa mukha mo. Ang sabi ng salita, when I remember thee upon my bed, nakahiga ka. Naghihintay ka ng antok, I remember thee, aalalahanin ko ang Panginoon, aalalahanin ko ang kanyang mga, I will meditate on thee in the night watches. Magbubulayan kita. Ang sabi sa Psalm 77 verse 12, I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. Pagbubulayan ko ang lahat ng iyong mga gawa at ito'y magiging magkakaroon ng epekto sa pakikipagsalamuha natin sa mga tao na pag tayo'y nagsalita, ang lumalabas ay mga bagay patungkol sa Panginoon. Psalm 119 verse 23, ang sabi, Princes also did sit and speak against me, but thy servant did meditate in thy statutes. Napakaganda, mga kapatid. Kung ikaw ay madaling mabalisa dahil sa sinasabi ng iba tungkol sa iyo, markahan mo itong Psalm 119 verse 23. Ang sabi ng mga awit, princess, hindi yan isang tao na ang pangalan ay princess, yan ay mga governors, mga leaders. So mga taong nasa posisyon, mga bigatin. Ang sabi ng mga awit, princess also did sit and speak against me. May mga sinasabi sila laban sa akin, pero ang sabi ng mga awit, but thy servant did meditate in thy statutes. Hindi niya binabad sa kanyang isip ang mga sinasabi nila. Binabad niya sa kanyang isip ang sinasabi ng Diyos. Psalm 119 verse 48, my hands also will I lift up unto thy commandments which I have loved, and I will meditate in thy statutes. Pagbubulayan ko, pauulit-ulitin ko sa bibig ko, pag-uulit-ulitin ko sa kaisipan ko hanggang sa umepekto sa aking puso at buhay ang iyong mga salita. Now, hindi lang ho sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, sabi niya sa 1 Timothy chapter 4 verse 15, ang paalala ni Pablo kay Timothy, meditate upon these things. Hindi sapat na just know them, meditate in them. Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. What a good text para sa mga nasa ministry na kagaya ko. Pag meron mga aspiring na pumasok sa ministeryo, meditate upon these things. It's not hindi sapat na alam mo lang ang mga doktrina. Kaya mong ipaliwanag ang mga ito, pero ibigay mo ang iyong sarili. Give thyself wholly to them,
And what will be the result? That thy profiting may appear to all. May pakinabang sa mga nakikinig. May pakinabang sa mga pinagbiministeryuhan. So naroon ang maliwanag na utos to meditate upon God's Word, to meditate upon God's law. Ganong kadalas kung inyong naaalala sa pag-aaral natin sa series natin about Bible meditation, ang sabi ng salita ng Diyos, day and night. Now, I have heard preachers na masyado silang legalista sa bagay na ito. Dapat daw, alala ko pa, kaya ko sabihin kung sino yung pastor, pero ang sabi niya, ang una mong hahawakan pag nagising ka ay ang Bible. At ang huli mong hahawakan bago ka matulog ay ang Bible. Well, depende ko anong oras ka gigising. Baka ang una mong hahawakan ay switch sa ilaw. Baka ang huli mong hahawakan ay switch sa ilaw. Now, hindi ito ibig sabihin na in a legalistic way na dapat tuwing umaga at tuwing gabi. Now, napakaganda nito. Kung magagawa mo ito bilang isang practice, hindi batas, kundi practice sa iyong buhay, na sa umaga, bago mo harapin ang maraming gulo sa buong araw, at bago ka makipagbakbakan sa kasalanan sa buong araw, yung bibigyan ng pagkain ng iyong kaluluwa ng salita ng Diyos. And then sa gabi naman, bago ka matulog, para hugasan mo ang iyong sarili mula sa napakadaming dumi na narinig, nakita, nakasalamuha mo sa buong araw, ay gagamitin mo ang tubig ng salita ng Panginoon. It can be very, very good. Pero ibig sabihin nito na kailangan ang schedule mo sa umaga and then sa gabi. Meron talaga na ang pwede lang ay sa gabi. Meron din naman na ang pwede ay sa umaga. I've heard a very wonderful advice ng isang mangangaral kung kailan ka pinakagising. Dahil merong mga tao na parang paniki tuwing gabi, doon sila pinakagising. At doon pinaka-productive kapag nagbigay sila ng panahon sa salita ng Diyos. Meron naman mga tao tuwing umaga, doon sila pinaka-alive. At maaaring magbigay ng panahon sa salita ng Panginoon. By the way, kung babalikan natin sa Genesis, and the evening and the morning were the first day. And itong sinabi ng salita ng Diyos, day and night, hindi ibig sabihin ito umaga and then sa gabi. Ang punto nito, day and night and everything in between. Kung may pagkakataon ka, kaysa ang iyong kaisipan ay magliwaliw sa mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat at hindi naman kapaki-pakidabang. Kaysa, quote and unquote, patayin mo ang oras sa paglalaro at kung ano-anong mga bagay. Isa sa mga maaari nating gawin ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Kung babagyan natin ng pansin sa Psalm 1 verse 1, puntahan lang natin, the familiar text sa marami, Psalm 1 verse 1. Ang sabi ng mga awit ay ito, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. Narito na tayo inuutusan ng Panginoon na engage natin ang ating mga sarili sa Kanyang salita, sa Kanyang mga katotohanan. At ang sabi, day and night, buong araw, we must meditate on the Word of God. Hindi ibig sabihin niya na wala ka nang gagawin. Mahirap na habang nagdadrive ka, baka lagpasan mo yung lilikuan mo. Pero sa mga panahon na makapagbibigay tayo ng oras, ng panahon sa salita ng Panginoon, or kung maaari talagang sadyain natin na maglaan tayo ng panahon para magbulay ng salita ng Panginoon, ito ay napakaganda. Pero habang inihahanda ko ang lesson natin ngayong hapon, merong isang salita dito na kumuha ng aking atensyon, na gusto ko lang bigyan din ng atensyon natin ngayong hapon sa verse 2 ng Psalm 1. Psalm 1 verse 2, ang sabi, but his what? Ano ang next salita? But his delight. Ang kanyang kagalakan ay nasa kautusan ng Diyos. Hindi ito pabigat sa Kanya. Hindi ito parusa sa Kanya. Hindi ito istorbo sa paglalaro niya ng ML.
Ito ay kagalakan niya. But his delight is in the law of the Lord. Now, maaaring kung kagaya ko ho kayo at magiging honest tayo, sasabihin na, Brother Paul, hindi lagi, actually, hindi madalas ganyan. Minsan, Brother Paul, para yatang may extra gravitational pull ang Bible, ang hirap bitbitin at ang hirap buksan. Let me share to you 2 texts. Una ho, kailangan natin ng biyaya ng Diyos sa bagay na ito. Ang sabi ng mga awit sa Psalm 119, verse number 36. Psalm 119, verse 36. Narito ang panalangin ng mga awit, incline my heart unto thy testimonies. Lord, incline my heart. Lord, tinatamad ako ngayon, please incline my heart. Huwag nating isipin, yung iba masyadong gustong maging espiritual sa kabila ng kakarnalan. Ano ibig sabihin? Brother Paul, pag-feel ko lang. Pag-feel ko lang, ayaw ko kasi maging plastic kay Lord. Alam ko naman na alam ni Lord yung puso ko, gusto ko yung authentic, gusto ko yung talagang ramdam ko. So pag-feel ko lang at saka ako magbabasa ng salita ng Panginoon, that is not the case. Narito ang panalangin ng mga awit, bakit? Hindi laging naka-incline ang puso sa Diyos. Hindi mo laging gusto, hindi ka laging sinisipag. At kapag dumating na ang panahon na itinakda mo sa araw na yon upang buksan mo ang salita ng Diyos at ramdam mo mabigat, ramdam mo ayaw mo, isa ito sa mga panalangin na kailangan, Lord, incline mine heart. Incline mine heart unto thy testimonies. By the way, isa ito sa mga pangunahing kailangan para ka maging tunay sa Psalm 1 verse 1, to be truly blessed. Hindi lamang ho yun sa Proverbs 22. Naalala ko lang ho yung talata. Hindi lamang hihingin natin sa Diyos, kung hindi may kailangan din tayong gawin. Sa Proverbs 22 verse number 17. Nasabi ng Proverbs 22 verse 17, bow down thine ear and hear the words of the wise. Do we hear that? Bow down thine ear. Ihilig mo. Baka mamaya hindi mo masyadong marinig. That means ilagay mo ang iyong sarili sa kalagayan o sa posisyon na madali mong ma-receive ang salita ng Panginoon. Bow down thine ear and hear the words of the wise, and then the next na sinabi, and apply thine heart unto my knowledge. Ihilig mo ang iyong puso. So makikita natin dito sa dalawang talata, Lord, incline my heart. Ang sabi naman sa Proverbs, incline your heart. Or Paul, alin ba? Pareho. Lord, incline mine heart, ang puso ko ay malamig, tinatamad ako, Lord, kailangan ko ng biyaya mo. Ngayon naman, you do the work. We do the work. We incline our heart. Napakaganda nung sinabi minsan ni John Piper, you must work on your heart. Matigas ba? Patuloy mong pukpukin hanggang lumambot. Naalala ko yung sinabi ng isang, I believe hindi ko maalala kung aning psalm, na kung saan kinakausap nung psalmist yung kanyang sarili. Ang sabi ng psalmist, why art thou cast down, O my soul? Hope in God. Kinakausap ng psalmist yung kanyang sarili. Bakit ka nadidiscourage o kaluluwa ko? Umasa ka sa Diyos. Pwede natin gawin din to. Bakit ayaw mo ng salita ng Diyos? Gustuhin mo. Gustuhin mo, kailangan ko to. So hindi ito yung hihintayin ko lang na gustuhin ko. Hihintayin ko lang na feel ko. Wala yun sa Bible. Nasa verses na ating binasa, Lord, incline my heart. And then we should incline
our hearts. Tatrabahuhin natin yung puso nating matigas. Tatrabahuhin natin yung puso nating tamad. Na ito ay kumiling sa salita ng Panginoon. The command to meditate. Number 2 and number 3, mabilis na lamang po. Number 2, the necessity of meditation. Hindi daw bago sa atin ito. Ang sabi ng salita ng Panginoon, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Muli, isang simpleng observation lamang sa mga sa paligid natin, napakaraming katuruan. Nabanggit minsan ni Brother Daryl, ang information ay readily available. Napakaraming libreng literatura ng napakagaganda at solid na teolohiya. At meron tinatawag ngayon na parang resurgence ng tinatawag na Reformed theology na kung saan yung malalim at seryosong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yung healthy pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, parang iwan. Hindi lang parang, iwan. Napakadaming alam ng Kristiyano, pero pagdating sa kanyang buhay, iwan. Napakadaming alam na teolohiya, pero pagdating sa pakikitungo sa asawa niya, iwan. Napakadaming alam sa Biblia, pero pagdating sa paggawa ng kanyang gawain sa trabaho, sa eskwelahan, iwan. Walang sabi ng salita ng Panginoon ng isa sa napakahalagang bagay upang ang ating nalalaman sa salita ng Diyos ay magkaroon ng epekto sa ating mga buhay ay ang pagbubulay ng salita ng Panginoon. Muli, ang sabi ng Diyos kay Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. At anong resulta? That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Mismong galing sa bibig ng Diyos, ang tulay mula sa pagkaalam at paggawa ay ang pagbubulay ng salita ng Diyos. So narito ang napakalaking pangangailangan natin. Ang pagbubulay ng salita ng Panginoon. Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 6. Pamilyar sa atin ang sabi ng Diyos sa mga Hudyo, Deuteronomy 6 verse 6, and these words which I commanded this day shall be what? Shall be in thine heart. Psalm 119 verse 11, thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Paano mangyayari na ang salita ng Diyos na ating napakinggan at ating nalaman ay magtungo at magkaroon ng epekto sa puso? We must meditate. We must meditate. Muli, kung babalikan natin yung description sa isang mapalad na tao, ang blessed man sa Psalm 1, ang sabi muli ng Psalm 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. And we say, yes, I want to be that man. I want to be that blessed man. Pero naroon ang kalagayan ng blessed man, doong gawain ng blessed man na to sa verse 2, his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Ang kanyang pag-iwas sa kasalanan ay hindi lang dahil galing sa kanyang matibay at matinding kalooban or willpower. Ang kanyang pag-iwas sa kasalanan ay bunga ng kanyang palagiang pagbubulay ng salita ng Panginoon. Now, matatrace natin. Purple, bakit sa buhay ko para yatang hirap na hirap akong umiwas? At sa buhay ko bilang Kristiyano, parang ang bilis yatang bumagsak. Higit sa malamang, maaari natin itong matrace sa problema o sa kakulangan ng personal nating pagbubulay ng salita ng Panginoon. Anong magiging resulta? Anong magiging resulta ng pagbubulay ng salita ng Diyos at pag-apply ng salita ng Diyos sa ating mga buhay? Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, for then, and only then, thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Meron dalawang salita dyan na gustong-gusto ng prosperity gospel. Prosperous and success.
Kung naalala, minsan na ho natin nabigyan pansin ang bahagi na ito ng Joshua chapter 1 verse 8. Pero gusto ko i-focus ang ating atensyon doon sa sinabi ng Panginoon, for then thou shalt make thy what? Thy way. Ang iyong daan, ang iyong landas. And in this point of time, ano na ngayon yung landas ni Joshua? Saan siya inilagay ng Panginoon? Saan siya tinawag ng Panginoon? Sa landas upang pangunahan niya ang bayang Israel at upang pangunahan niya sila upang sakupin ang makuha ang lupain na ipinangako ng Panginoon. And in that way, kung saan siya inilagay ng Diyos, kung saan siya tinawag ng Panginoon, hindi sa way ng pangarap mo, hindi sa way ng desire mo, kundi sa way ng kalooban ng Diyos para sa iyo. And in that way, you will make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Magkakaroon ng pag-inam, magkakaroon ng pag-unlad sa mga bagay na kung saan inilagay at tinawag tayo ng Panginoon, at hindi mangyayari yun hiwalay sa salita ng Panginoon. Now, hindi natin sinasabi, this is the one pill cure all or the wonder pill. Merong iba, super hyper sa pag-claim na pag ininom mo to, maggagamot ang lahat, kahit ang ekonomiya maayos pag ininom mo to. So, sobrang galing. Pero mga kapatid, hindi ito ang makakagamot sa lahat ng problema. Pero sigurado, maraming mga kakulangan at maraming mga kabigatan at maraming mga problema ang matutulungan kung hindi man masusolusyonan ito. San man tayo tinawag ng Panginoon, sa pagpapastor man, sa pangangaral, o tinawag man tayo ng Diyos sa ibang mga larangan, ang pagbubulay sa salita ng Diyos ay kailangan natin para magawa natin ito na nakakaluwalhati sa Panginoon. So kung ikaw ay ina ng tahanan, huwag mo isipin na hindi mo yan kailangan. Kung ikaw ay empleyado sa opisina, huwag mo isipin na hindi mo yan kailangan. Ano man ang ating kalagayan, kailangan natin ang pagbubulay ng salita ng Diyos. Muli, balikan natin sa Joshua chapter 1. Let's read again this very, very familiar verses. Verse 8, ang sabi, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Verse 9, have I not commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Nandun ang pangako ng supply ng Diyos, nandun ang pangako ng presensya ng Panginoon. So, hindi to either or. Hindi natin pwede sabihin na, well, lagi ko naman kasama si Lord. Lagi naman nasa atin yung presence ni Lord. Lagi naman tayong gagabayan ni Lord. Lagi naman tayong tuturuan ni Lord. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi mo pwedeng magkakaroon ng false dichotomy na mamimili ka, presence ni Lord o salita ni Lord. Dito, pinagsama ng Panginoon kay Joshua. Joshua, magbigay ka ng matinding panahon sa salita ko. Hindi kita iiwan. Hindi kita papapayaan. At nawa, ngayong buong taon na ito na ating kaharap, sa biyaya ng Diyos ay maging masipag tayo. Napakaraming mga available na kaparaanan. Isang practical na bagay. Dito tayo matatapos. Very practical. Lahat tayo halos dito ay mayroong cellphone. Tama? Iset mo yung reminder. 3 times a day, magkakaroon ng reminder ang cellphone mo. Meditate. 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 Kung sakali mang masumpungan ka, masaktuhan ka, isang beses, makita mo, paalala, oo nga pala. Hindi pa ako nakapagbigay ng panahon. Again, napakaraming available na resources sa atin. At masusumpungan natin, madalas ang problema ay hindi dahil wala tayong oras, kundi dahil ang ating puso ay matigas. Tulungan tayo ng Diyos. Kailangan ko ito. Kailangan natin ito sa buong taon na ito. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, una po sa lahat ay humihingi kami ng kapatawaran. Dahil lahat kami, O Diyos, ay nagkulang.
Kung babalikan namin na nakaraang taon, marami kaming sinayang na oras. Marami kaming bagay na ginawa na hindi naman ganun kahalaga. At napakaraming pagkakataon na pinabayaan namin ang iyong salita. Tinamad kami. Nagpatangay kami, Panginoon, sa pita ng laman. At pinili namin, O Diyos, na hindi magbigay panahon sa iyong mga katotohanan. Nawa, O Diyos, ngayong taon, tulungan mo kami. Kailangan namin ng iyong paalala, kailangan namin ng iyong biyaya. Lord, maaaring sa iba ay napaka-challenging ng bagay na ito sapagkat busy ang daming ginagawa. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami at paalalahanan mo kami. At dagdagan mo ang aming pananampalataya. Na tunay nga, madisiplina namin ang aming mga sarili sa pagbabasa, sa pag-aaral, at sa pagbubulay ng iyong mga salita. Salamat po sa mga paalalang ito. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa iyo po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, The Bible Stands. The Bible stands like a rock, undaunted in the raging storms of time. Its pages burn with the truth, eternal, and they glow with the lights of light. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain, towering far above the works of man. Its root by none ever was reputed and destroyed, it they never can. The Bible stands to the hills, may tumble, it will firmly stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. Muli o mga kapatid, kailangan natin ang patuloy na disiplina sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. Napakaganda kung tayo magpapaalalahanan sa bawat isa. At sa biyaya ng Diyos, saan man tayo tinawag ng Panginoon, ay patuloy tayong maging tagapaghatid ng Ebanghelyo at maging mabuting patotoo para sa Kanyang pangalan. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan at kapayapaan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Ingatan, patuloy tayong gamitin ng Panginoon saan man tayo naroroon. Yablas po, magandang hapon. Dito tinatapos ang ating panghapong gawain. After 10 minutes po, ay dadako tayo sa atin hong prayer meeting. God bless po.